Sound check, sound check. So we are live, I think. So yes, ito na nga guys. Kailan ba ako nag-start manood ng Attack on Titan? I think I started watching Attack on Titan way back in 2017, you know. Parang nung panahon na yun, ang available to binge watch is season 1 and season 2. Tapos parang, if I remember correctly, yung season 3, part 3, I think part 2 ba yun? Yung nag-charge si Erwin papunta sa Beast Titan to, yun nga, sinacrifice nila yung sarili nila. You know, the most memorable speech ever na narinig ko. Yung tipo pakiramdam ko, gusto ko siyang samahan, mamatay dun sa charge na yun. Ganun talagang sobrang goosebumps, grabe, di ko makalimutan yun. Naalala ko nung napanood ko yun talagang, grabe, nakaka-motivate. Parang si Rendon Labrador lang, the joke lang. So, naalala ko nung napanood ko yung charge na yun is around 2019, nag-review ako for the board exams. And ayun, sobrang tumatak talaga sa akin, hindi ko siya makalimutan. Actually, pinapanood ko pa nga paminsan-minsan yun yung charge na yun, yung speech niya. Yung sabi niya, were the lives of our comrade meaningless? No. Tapos parang grabe yung sigaw niya and the music sobrang ganda. And ito na nga, you know, after I think 6 or 7 years after discovering Attack on Titan is ito na. Ang pinakahuling episode sa lahat, you know, the ultra rare final episode, no? Kasi parang lagi nilang ginagamit. Final season, final episode. Pero ito na nga talaga ang pinakahuli sa lahat, no? After nito, wala na. So, 13 years in the making tong episode na to. And ayun, masaya ako ng malungkot, pero yan, ewan ko, hindi ko maintindihan. Masaya dahil sobrang ganda ng Attack on Titan, and syempre malungkot dahil tapos na yung Attack on Titan and wala na akong papanoorin na episode ng Attack on Titan in the future. Actually, isa to sa mga anime na talagang sinubaybayan ko, no? Maliban sa Code Geass. And ayun nga, itong Code Geass pati Attack on Titan talaga yung tumatak sa isipan ko. So yeah, panoorin na natin. Huwag na natin patagalin pa. So buti naman nag-recap sila ng moment na yun. Oh. Grabe yung moment na naalala ko yan. Grabe. Talagang feeling ko lumilipad ako kasama sila eh. Lalo na yung si Reiner, ginamit niyang booster, ginamit niyang projectile yung sarili niya, no? Mm! Yes, Commander! Mm! Eren! Mm! Ang mga one of the last throws ng Beast Titan. Yan na, si Reiner. Ano, grabe, ano? Hmm. Reiner's last transformation. I think this is the second best transformation niya, no? For me, his best transformation was yung pagbagsak niya sa fort. Nung... Basta yung bumagsak siya sa fort. Tapos kasama si Monkey Titan para talunin yung mga battleships. Tapos pangalawa is yung pinakita na sila yung Armored and Colossal Titan. Tapos ito yung pangatlo na best transformation for me ni Reiner, no? So ayan na. Okay, let's see. This is new territory for me. Eren. I have another question for you. In what way are you free? Ah! Oh my god!
Chapter 3. The Battle of Heaven and Earth. Okay. Interesting. Good title. Okay, konting throwback muna tayo nun. Sa life story ni Ymir. Yung ano, parang ayun yung ginawa ni Reiner dati, nagtago siya sa pader. Uy, sacrifice ni Armin yung sarili niya, no? Ay, pucha, magta-transform siya as Colossal Titan, no? Gagamitin niya yung katawan niya as bomb para masira yung mga boto. Okay, give it to me. Armin's final transformation, I think. Ano yan? Ano yan? Uy! Ano yan? Wow, yan yung mga ano, napakaraming Titan shifters. Previous owners ng mga Titans. Ano naman to? Yung eroplano. Saan? Ano to? Si Onyo Kapon. Nag-crash siya. Okay. He's breathing. No, previous owner ng Warhammer. Grabe, ang dami. Uy, grabe, ang ganda nung sinabi niya, no? Sabi ni Levi, even if I am in perfect condition, I will not, ay parang iniisip niya, hindi ko kayang makatawid dyan sa sobrang daming Titans na yan. So just goes to show na ito na nga si Levi ang pinakamalakas na soldiers ng sangkatauhan is having second thoughts about crossing this death trap or something like that. I forgot the term. I think it's di ko maalala yung term exactly. They are the past generations of Nine Titans. Oo naman. No match talaga kayo dyan.
Ano gagawin niya? Gagawin ni Pick. Wait daw. Aray ko. Oh no. Aray. So, previous generation ng Warhammer Titan. Let's name it Trident Titan. Uy, si Gallardo! Oo nga, no? Grabe, no? Cannon fire. Okay. 3 cannons at best. Okay. What a joke. Tan, tan, tan. Mhm. Grabe. Ang galing. Isa pa. Talagang ramdam na ramdam mo yung massiveness, no? Parang lumilipad kasama sila, no? Ayun, no, lalo na yan, no? Yung mga zoom in. Ayun, mga final Beyblade moments ni Levi, no? Mm! Hoy! Sino naman to? Si Armin? Ah, kaya pala. Kaya pala hindi makagalaw si Armin, no? Kasi nga, parang nirestrain yung buong katawan niya. So, di niya masugatan yung sarili niya. Astig. Interesting. Eh, syempre. Nakikinig siya kay Eren, eh. Uy, si Bertold. Anong pag-uusapan nila ngayon? Ano, may Colossal Titan dyan? Putsa, meron nga. Oh no. Oh no. Uy, kinain niya si Reiner. Hala, paano niya nakikita ang layo-layo niya la? Grabe. Oh.
Sino yan? Hetso! Captain. Grabe, ang ganda ng angle na yan, no? Oh my God, naalala niyo yung mga season 1, season 2 moments. Moments. Grabe. Naalala ko nga, parang nagkaroon pa siya ng identity crisis. Hindi na niya maalala kung warrior ba siya or scout member siya ng scout regiment. So, ayun. Very interesting, no? Parang naalala niyo actually naalala ko din yung season 1, season 2 moments na yun. Aray ko. Uy, parang yan, callback. Kasi naalala ko dati, nung hinahabol ni Annie, ay ni Mikasa and ni Levi yung si Annie, as in Titan form. Ay, hindi. Wala. Siyempre si Reiner ang pipiliin mo dito. Come at me. Ano yan? Sino yan? Ah, si Annie. Kasama nila si Porco. Falco pala, Falco. Falco ba, Porco? Ah, oo nga, Falco. Naalala ko na. Oh my God. Annie. Feels good to see you again, honestly. Makikita niya si Annie. Ah, okay. Si Armin yung una niyang hinanap, no?
Gusto pa rin ni Mikasa na mabuhay si Eren, no? Pero yung entire team gusto nang patayin si Eren. Ano? Don't hold back. Battle for the Earth's future. Let's kill Eren. Okay, tama nga. Let's kill Eren. Oh, lungkot ni Mikasa. Mamamatay yung one true love niya. Ano yan? Ay, babaralin niya yung sarili niya. Anong nangyari? Oh my god, mga Warhammer Titan from the past generations. Ah! Si Reiner? Yeah! Grabe, ang dami. Oh. Armor versus skill. Sinong mananalo? O parang WWE ah. WWE pag basta mapalabas mo ng ring panalo ka, 'di ba? Grabe. Oh. Hmm, Titan Factory. Ang gagawin nito? Nagpakit pa siya, ano? Ay, nako.
Transform ulit. John, if you think I'm a Titan for odd jobs and not cut out for combat. Cart Titan, no? Parang siyang, alam ko kasi parang ginagawa siyang cargo Titan dati, no? Parang utusan siya. Yung taga-kuha ng bato, taga-dala ng supplies, parang ganun siya. But yung, ganun siya, ganun yung unang pagkakakilala natin sa kanya. Kasi mataas yung endurance niya, para sa pagkakalala ko, kaya niya magstay inside her Titan body for 30 days, parang ganun. Or even months, I think. Tapos kaya niya mag-transfer ng paulit-ulit kasi mataas yung endurance niya, parang ganun. So, pangatlo na yan. Isa pa. Ayun nga, with the cart's endurance, as long as I'm not dead, I can keep going until I've won. So, pang-apat na yan. Talaga, kaya niya hundreds of transformations. Oo nga, no? 100 victories won't do much against a million enemies. Titan Factory. Pucha, parang 300 Spartans to. Cow Titan. Okapi. Wait. What the hell is an Okapi? Okapi. Ay, ang galing. Totoong hayop pala yung Okapi, no? Mukha siyang Okapi. Giraffe or zebra. It's actually the only living relative of a giraffe. Okay. Anis final transformation. Rifle. Yung pangako mo kay ano, Erwin. Oo nga, no? Assassinate the Beast Titan. We will sacrifice our lives for you. My commander. Oh my god. Grabe, ang ganda ng linya na yon, gago. Isa pa nga. You know, to entrust the future to someone with the same look in his eyes you all had. Shit, grabe.
Grabe, ang ganda nun ah. So basically, hindi na nire-regret na pinili niya si Armin because nakikita niya yung mata ni Erwin, yung enthusiasm ni Erwin sa mata ni Arwin, ni Armin. Ano? Babalik siya babalik siya sa skull. Slingshot. Uy, grabe, ang ganda niyan. Putya, naalala ko yung sa season 2, yung pinakita si Annie, di ba? Ginawa niya, may ginawa siyang, parang pinatay siyang tao doon na pinaikot-ikot niya sa kamay niya, tapos binato niya ng sobrang lakas. Callback to sa, episode niya. So, ngayon, kakampi na nila si Annie, tapos ginamit ni Mikasa as slingshot si Annie para makatravel na sobrang bilis, no? Ayan, oh. Grabe yan, oh. Acceleration is real. Gaano kaya kabilis yan? Ayan, oh. Wow, grabe, ang ganda. Ang bilis, oh. You can only imagine, oh, gaano kaya kalaki yung mga distances between sa mga spinal column na yan, no? Tapos yung speed ni Mikasa, ayun, oh. Grabe, oh, ang bilis. Parang missile, no? Woo! Grabe. Armored Titan. Aray ko. So, previous generation ng Armored Titan. Isa pa nga, ang ganda, grabe. Ayun, oh. I am speed. Aray ko, grabe yan. Grabe, nakahabol agad si Ani, no? Yan na. Ang pinakamagaling gumamit ng armor sa lahat ng Nine Titans. Si Ani. Okay, palit espada. Okay, punta tayo kay Armin naman ngayon. Grabe, ang intense nun ah. Pucha, parang feeling ko lumilipad ako. You're my body, why won't you move? Ay, meron siyang out of body experience, no? Nasa paths ata siya eh. Oo, grabe no. Siya naalala ko yung nasunog siya. Sinunog siya ni Bertold, no? Grabe yung moment na yun. Whew. Ay, ayan na yung papakita sila sa cliff. Ay, pucha, ito na nga yun, yung Footsteps of Doom, yun, papakita sila mahuhulog sa cliff. Pero bakit ang konti ng tao? Sa manga, sobrang dami niyan eh. As in, siksikan talaga sila.
Cultures outside the wall destroyed forever. Bakit na black and white? Wala naman dugo. For artistic effects lang siguro yun, no? Ay, putya, ang ganda. Kaya pala nila ginawang black and white kasi emphasize nila yung baby. Oo, nga, naalala ko, nakita ko yun sa manga, yung baby inangat na gano'n, no? Pinapakita siya, tapos ang background is sobrang daming tao na mahuhulog sa cliff, tapos pinakita yung mga colossal titan. Kaya pala siya ginawang black and white, no, for additional emphasis nga dyan sa baby na yun. So, very good mapa. Ganda niyan. Talagang magiging memorable tong scene na to. Ipapasa yung baby, sasaluhin yung baby, tapos ipapasa siya sa likod hanggang makarating sa likod pero mahuhulog pa rin siya. Parang ganun yata yung mangyayari dyan. Ayan o, ayan o. Grabe, ang ganda ng ginawa nila. Ginawa nilang black and white, tas yung baby lang yung may color. Ayan o, grabe, ang galing. Pusa. Sobrang dramatic. Sobrang memorable yan. Oh my God. Grabe, ang ganda. Tatatakin sa isipan ng mga nakanood nito sobra. Ako na nagsasabi sa inyo. Nasa path si ano? Nasa path si Armin. Ano, mag-uusap pa sila ni Eren. Oh my God, napakaganda ng lugar na yan. Oo, totoo yan. Connected kayong lahat ng mga Elgin sa path. Di ka kasi nagbabasa ng wiki. Di ka nagbabasa ng Wikipedia kaya hindi mo alam. Okay, let's see. Ano gagawin ngayon ni Armin? Uy, si Zik. Okay. Wait lang, gusto kong ulitin yung Footsteps of Doom. Grabe, oh. Grabe yan, oh. Grabe, oh. Okay. Okay, mag-uusap sila ni Zik. Pag-uusapan nila ngayon. Magdadrama si Zik, ten rider ako ni Eren. Malungkot si Zik ngayon, no? Di na tuloy yung plano niyang euthanasia. Ere. You were consumed by Ymir too. Chapter 4. Ano naman to? A Long Dream. Pinagsama-sama yung mga chapters sa isang episode. Okay, let's see.
Ba, may throwback pa before Big Bang. Ano mo meron dito? Yan, mga first life forms. Life had the ability to multiply. That is why it survived. Okay. In order to multiply, life kept changing form. It adapted to any environment, and that led us to where we are today. Widespread, abundant, more numerous. The objective of living is to multiply. The sand, the pebbles, the water, none of them attempt to multiply. However, life is still doing whatever it can to proliferate. Grabe, no? May mga philosophical side pa to. Sa paths, oo. What is Emir's objective? Talaga, no? Naintindihan ni Eren yung si Emir, pero to si Zeke hindi niya maintindihan. And so, Emir sided with Eren. Okay. Wala daw paraan para makaalis dyan. Oh my God. Why? Ano na sabi? Why would it be bad to lose? Being alive now means just dying eventually. Okay. The moment before death might just bring relief. Grabe, no? Sobrang tagal ni Zeke dito sa Pats, naging ano na siya, philosopher. Ito na. Ito yung sinabi niyang, I was born to raise Eren and Mikasa to that tree. Ganda niyan. Kasi parang tanong, what is the purpose of life? To multiply
to not die, parang gano'n sinasabi ni Zeke. Pero, kinukwento ni Armin ngayon, no? The purpose of my life, I was born to raise Mikasa and Eren to that tree. Parang, good experiences, parang gano'n. Whew! It felt good just running. The wind stirred up all the dead leaves. In that moment, the thought entered my head. Yan na. That maybe I had been born to raise Mikasa and Eren up this hill. Oh, ayun na naman si Zeke, napanganga na naman. Ayun, ang galing, oh. Ang hawak-hawak ni Armin is damo. Tapos ang nakikita ni Zeke is yung baseball na ginagamit niya para makipaglaro sa mentor niyang si Dr. Xavier. Masyado kasing sad boy to si Zeke. I had the sense that these insignificant moments were incredibly precious. Where did you get that? Ayun, oh. Ayun, oh, ang galing, oh. Ang nahawak ni Armin is dahon. Ang nakikita ni Armin is dahon. Ang nakikita ni Zeke na hawak ni Armin is yung baseball bat, is yung baseball na ginagamit niya para makipaglaro kay Dr. Xavier. Galing, no? Yan, isa din yun sa mga questions ng philosophy, no? For example, dalawa kayong tao, tapos may nakita kayong color red. Ang tawag niyo sa color is color red. Pero ang nakikita ng isang tao, possible na color blue, tapos ikaw nakikita mo color red. Pero pag nag-uusap kayo, wala kayong mapapansin na something different. Basta ang alam nyo, color red yung nakikita nyo. Yan, nakwento sa amin yan ng philosophy professor namin dati. Hindi ko maalala yung tawag dyan. Ayan, oh, naalala niyo yung mga memory niya kay Dr. Xavier. We would just throw the ball and catch it and then throw it again. Grabe, no? Just that over and over. There was no point to it. But it is as you say. I would have been happy just playing catch forever. Grabe. Ganda. Uwi na. Dr. Xavier. Ano ba pangalan? Xavier ba yun do pangalan niya? Putya, may aso. What? Ano yan? Naging traitor yung si Bertold. Ay, kasi nga pala crush niya si Annie, no? What? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Uy, si ano? Pangalan nito? Si Emir. Yung Emir na hindi yung matanda. I mean, yung nagkakakrush kay Historia. Ano nangyayari? Nasa manga ba to? Parang di ko naaalala nasa manga to. Yay! Armin is back. Now give me some explosion. Uy, grabe. Yung magta-transform na siya. Ay, hindi. Hindi, bawal pala. Pag nag-transform siya, mamamatay silang lahat. Aray ko. Nice catch. Oh, okay. The lovers. Our star-crossed lovers, our Eljan, Armin, and our Marleyan warrior na magkalaban sa simula pero ngayon star-crossed lovers.
Mamaya na yan. Uy, si ano? Yung previous owner ng Attack Titan bago yung tatay ni Eren. Yan yung tatay ni Eren. Yan, sino naman yan? Oo nga, ang weird. Bakit? Anong nangyari? Wala namang kakaibang nangyari. Uy! Ayan na si Zik, papatay na siya. Ayan na, dyan na mamamatay si Zik. Naalala ko yan. I didn't want to see you though. Sabi ni Zik, ako yung gusto kong makita, di ba? Pero ayaw kitang makita. Ayan na, lilipad na si Levi. Alam ko, puputulin niya yung ulo eh. Ayan na, puputulin niya yung ulo. Ah, si Zeke. Okay, ganun pala yung nangyari. Kasi nga pala si Zeke, no, kaya kumontrol ng mga Titans, parang ganun. Ayan ang mga previous Titan owners. Ymir the Jaw Titan, si Galliard, yung tatay ni Eren, yung tropa ng tatay ni Eren, kung saan nakuha ng tatay ni Eren yung Titan, and yung previous owner ng Beast Titan, yung idol ni Zeke. Seeking connection. Si Berthold. Wag mo kunin si Annie sa akin. Grabe yung linya na yan, no? Siyempre, sama mo na si Annie. Please lend us a hand. Yan na. The death of Zeke. The weather's downright lovely. If I'd felt that way sooner. Well, it's too late now. After I killed so many people, that would be asking for too much, wouldn't it? Wala, napatay na si Zeke. Eh, natupad na niya yung pangako niya kay Erwin. Interesting. Ay, oo nga pala. Kasi nga pala, Zeke is part of this combination, di ba? Zeke's royal blood and the founding titan of Eren, kailangan magkasama sila para matuloy yung rumbling. Eh, kaso namatay si Zeke. Uy, nagka-color na. Nice, nice, nice. Pero sa Eren, tuloy-tuloy pa rin, no? Yan na, the most iconic AOT song. Detonator.
Uy, magre-reconnect siya? Diyos ko naman, may armor yan, kayang-kaya niyan. Oo nga, no? Reiner is the man! Woo! Yan, mga past titans, no? Okay, Armin, give it to me. We couldn't have stopped the rumbling without the help of all of you. Yan na. Go kaboom, Armin. Yan na, sasabog na si Armin. Armin's final transformation. Oh my god. Sino yan? Sayonara, Eren. Sobrang symbolic nun, no? Sa para kasing, di ba yun yung pinaka-pivotal moment sa history ng mundo. So, big explosion and, to kill Eren, tapos biglang may pinakita nanganganak. So, very symbolic, no? Natuloy-tuloy pa rin ng pagmumultiply ng mga tao, parang ganun. Despite all of this, grabe. Kaboom. Pero mas maganda pa rin yung transformation ni Colossal Titan Berthold dun sa Shiganshi na. Yung binato siya ni Zeke. Tapos sumabog siya mid-air. I hate you, Mikasa. Ibig sabihin, buhay pa si Eren. Yan na. Si Falco. Pero ang pinaka gusto ko talagang makita dito is yung pag-reunite ni Annie pati ng tatay niya. Kasi season 1 pa lang, I think season 2 pa lang, ayun na yung bukang bibig ni Annie. Kaya lang ako nandito sa Paradise para matapos na to, para makita ko na ulit yung tatay ko, parang ganun. Yan na. Kikita na sila. Yan na. Yung tatay niya. Just Reiner things. Sunog na sunog siya, oh, grabe. Nasunog lahat ng armor niya. Hinahanap niya si Eren. Yan, si Eren. Long hair. Yeah, long hair Eren. Grabe oh, pang ganda, parang nagpariban talaga. Katulad sa manga, no? Wait. This is bad. If the glowing thing and Eren come into contact, the rumbling might start again. Actually, parang imposible na yun kasi namatay na nga si Zeke. Kailangan nga yung royal blood ni Zeke, di ba?
Oo nga, ano, kawawa naman si Mikasa. The love of her life, kailangan niyang patayin. Ano yung Steam na yun? Yan na. Kita na sa Ani pati yung tatay niya. Oh my God. Amen. Ay, ayan yung ano, yung vapor na magta-transform sa mga tao na yun, magiging titan silang lahat. Maalala niyo yung alak. Ragako Village. Oh, yung ginamit sa nanay niya. Oo nga. Isang sigaw lang ni Eren. Oo nga, no, but that means yung tatay niya magtra-transform sa Titan. Oh my God. Yun, no, lungkot niya, oh, pucha. It's too much daw, oh. Grabe. Yung mukha niya, oh, lulungkot siya. Alam niyo mamatay yung tatay niya. Yan, isang sigaw ni Eren. Ayan, oh. Magiging Titan yung mga tao dyan, oh. Pati si Gabi. Yan na. So, this is how we go out. Sisigaw si Eren. That's, grabe, no? So, this is how we go out. We will just entrust the rest to our comrades. That is how the life, that is how Scout Regiment soldiers meet their end. Grabe. Just another day for the survey car. Do you remember, John, the night we burned the corpses? This was all your fault, you know. Kasalanan mo tong lahat kaya tayo nandito ngayon. That we got stuck with having to save humanity. Nagsimula daw yun nung sinunog nila yung mga bangkay nung, kailan ba yun? Yung maalala. Nagsisihan pa sila, no? Yan na. How can something like this be happening? Oh my God. Give Reiner a break, please. He's already had enough. Uy, hindi siya naging Titan. Ah, kasi nga pala si Onyan Kopon, hindi siya Eljan. Okay. Yung mga Eljan nga lang pala yung naapektuhan yan, no? Grabe, oh. Guardians of the Founding Titan. Hmm.
A Day in the Life of Reiner. Si Gabi naging lalaki, no? Yung nanay niyo. Kita niya yung nanay niya. When will our torment end? Hindi ko alam kung matatawa ba ako malulungkot kay Reiner. Grabe, kawawang kawawa naman to. I wanna go back to simpler times. Sabi niya, I wanna go back to our home. Ay, okay, throwback to. Cabin in the Woods. Mikasa, wake up. Kailan kaya nangyari to, no? Matagal na to. Parang season 1 pa ata to or 2. Kasi ang bata pa ni Eren dito. When did I fall asleep? I feel like I really had a long dream. Iyak si Mikasa dyan eh. Ay! Parang nangyari sa kanya, nangyari kay Falco nung, ano no, yung nasa frontline siya. Yung sabi ni Falco, nagkaroon ka ng parang mahabang panaginip na lumilipad ako. Parang ganun. Tapos may espada daw siya, parang something like that. Ganyan din nangyari kay Eren sa pinakaunang episode. Sa pagkakalala ko, yung nasa ilalim siya ng puno. Tapos tinanong ni Mikasa, bakit ka umiyak, Eren? Tapos parang nag-flash kay Eren ata yung lahat nung nangyari from season 1 to 4. Parang ganun ata yung nangyari. Ang galing, no? Ano kayang significance nito sa kwento, no? Ayun, no? Parang ibang storyline to. 2 months after the end of Marley's War, an invasion of Paradise Island was on the horizon. Ayun, no? Parang hindi to nangyari sa storyline. Ibang universe ata to, ah. Oh, bakit ayaw nyo ng genocide? Weird. Remaining 4 years. So I think this happened before the start of season 4, I think. Kasi diba parang may time jump from season 3 part 2 and the start of season 4. I think 4 years yon. So nangyari to after season 3 part 2. After nilang makita yung dagat, parang ganun ata. Okay, hindi ko sure. Oh, ayun nga, parang dito nga yun, oh. In between season 3 part 2 and season 4. Okay, ano mangyayari dito? Can we make another promise? Once I'm dead, throw this scarf away. Forget all about me. Forget and be free. Grabe. Hmm. Tapon na niya yung scarf. Ready na siya. Handa na siyang patayin si Eren. Ay, hindi pa niya tinapon. Ayaw niyang itapon.
Oh! Hmm. Pucha, nagkatinginan pa sila. Grabe, ganun lang pala yun, no? Pero at parang masaya yung mukha ni Mikasa nung pinutol niya yung leg ni Eren. I'll see you later, Eren. Oh my God. Necrophilia. Whew, grabe. Pinakita talaga nila, no? Pero at least hindi pinakitang putol talaga yung ulo, no? Ay, pinakita pala. Si Ymir. Ano ginagawa ni Ymir dyan? Okay, final chapter. Toward the tree on that hill. Okay, throwback to season 1, I think. So, yun nga, mga bata pa sila. I get that it was for the sake of the future. You saw that Attack Titan's ability. What? What? Since dito pa lang alam na ni Eren yung mangyayari sa pinakadulo, sinabi niya kay Armin, "You'd make us into the heroes who killed you and save humanity from annihilation." Really? Ganito pala yung nangyari nun? Bata pa lang sila, alam na nilang ending, no? Grabe. Pucha, ganun nga yung nangyari, no? The moment na nakaupo si Eren sa pinakaunang episode, umiyak siya. Tinanong ni Mikasa kung bakit siya umiyak. Nakita na ni Eren yung future hanggang dyan sa dulo. Tapos kinuwento niya kay Armin ngayon. Tapos yun pa lang natin nalaman na alam na pala nila yun since the beginning. Teka, edi kung gano'n, kilala na niya kung sino si Annie Reiner pati Bertold simula pa lang. Oh my God, so alam na nga niya simula pa lang kung sino sila Annie Reiner at Bertold. Pero bakit? So parang ang dating is kailangan talagang mamatay nung nanay niya, nung sino, nung mga taong namatay dyan sa kwento na yan para ma-achieve yung dream nila. Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto sabihin sa akin na to? Moment na to? Grabe naman to. But neither I nor the others intend to play the hero like yung... Teka, di ba hindi... Ay, oo, nasa kanya na yung Attack Titan nito. Kinaban niya na ko yung kinaban niya na ko yung Attack Titan. Di, basta alam ko sa moment na to, patay na yung tatay niya eh. So, nakain na niya yung Attack Titan. So, Attack Titan na siya dyan, pero hindi pa niya ata alam gamitin. The places we wanted to go.
Holy shit! Holy shit! Talaga ba? Ano yun, nasa paths ba sila? Paths? Holy shit! Oh my god, bata pa lang siya, kilala niya si Emir. What? Paano siya nakapunta sa paths in the first place? I can't understand the deepest depth of Founder Emir's heart. But it was clear that she has been suffering for entire 2,000 years. Talaga? Ano meron kay Mikasa? Oo nga, bakit si Mikasa? Ano meron kay Mikasa? I still don't know what Mikasa did. The outcome that Mikasa brought about is what I kept moving forward to reach. So I think this was, yun nga, before season 4 part 2. Yung naka-undercover sila sa Marley, no? I slaughtered humanity caused aliens to kill each other on families. Ayun nga, oh. Ayun nga, no? You know, so that's the future you saw at the medal ceremony. Yung hinawakan niya yung kamay ni Historia, yun pala yung nakita niya. My head has become a total mess. You know, one of the effects of the founding Titan's power is that there is no past or future. Astig. Lahat siya nag-exist simultaneously. I had no choice. That day, in that moment, Berthold had to stay alive. Oo nga, kilala na niya kasi yung mga shifters, no? Oh my God. So yung pangalan nun, yung Titan na pumatay sa nanay Eren, si Eren ang nagpadala sa nanay niya para hindi mamatay si Berthold, no? Oh my God, ang galing. Oh my. Eto, kailan naman to? Eto.
Nang aasar pa ang puta. Siyempre wala nang pakialam si Eren dyan. Tupine? Ano yung sabihin ng Tupine? I don't want to die. I don't want to leave Mikasa or any of you. I killed them all. Grabe, no? %80 of humanity will be dead. Grabe, no? I can't stop the massacre. It's already been determined. Just founding Titan things. Memories of the future. Fate departed. A slave to freedom. Grabe, napaka ano, ganda. Ayun din yung kantang ginamit sa charge ni Erwin eh. The raging sounds. Our demons hunt us, fighting for seas of a crown. Death by sundown. I wanted to level everything. I wanted to see this site. I don't know, I just wanted to do it.
Oh, that's interesting. Wanting to raise people from the wood. Ano yan? You will be together forever. Okay. In hell. Interesting yan ah. I'm erasing your memory of our time here. Ay, gago. Ang ganda. But once everything is over, you will remember everything again. Oh my God, ganun pala yung ginawa ni Eren, no? Pinaalam niya kay Armin lahat. Tapos kinalimutan niya. Oh, shit! Oh my God, gets ko na kung kailan nangyari to. Basically, nangyari to. Di ba pinakita na nila bata sila? Kinuwento niya. Tapos sobrang tagal nila sa paths, tumanda na sila ng ganyang age. Tapos, pinakalimutan niya kay Eren. Tapos paglabas nila sa paths, bata pa rin sila. Na parang season 1 episode 1. Pero nakalimutan lahat ni Armin. Pero after namatay ni Eren dito sa season 4 pinakahuling episode, maalala ulit ni Armin lahat ng pinag-usapan nila since bata pa sila hanggang sa moment na yan habang nasa path sila. Ganun pala yung ginawa niya, no? Grabe. You know, but once everything is over, you will remember again. Kasi parang ang nangyari, kasi di ba kanina nag-usap silang dalawa nung bata pa sila. Sabi ni Armin, ayaw ko maging hero na sinasabi mo. Yung, kasi parang, basta sabi nga ni Armin kanina nung bata sila, ayaw niya yung ganon, ayaw niya maging hero na sila yung nagligtas ng 80% ng humanity. Ng 20% ng humanity. Tapos ngayon, sobrang tagal nila sa paths, tumanda na sila ng ganyang age. Eh gusto na ni Armin yung plano ni Eren. So na-convince na ni Eren si Armin dun sa plano niya. So sobrang tagal nila sa paths, no? Tapos sabi ni Eren, okay, Armin, oras na. Buburahin ko lahat ng alaala mo na nag-usap tayo dito sa path simula nung bata tayo hanggang sa moment na yan. Pero after kong mamatay, maaalala mo ulit lahat to. Tapos paglabas nila sa paths, bata pa rin sila as if walang time na nag-pass. So ayun yung interesting sa paths, no? Kahit gaano ka katagal magstay is sa real world, walang time na nag-pass. Interesting. Ganda. Ang ganda. Pucha. Our next meeting will be a fight to the death. Interesting. And the next one after that, I will be waiting for you in hell. Oh my God. Right? We will be together forever. Oh my God. This is the love story we failed to protect. You know? Ayun, naalala niyo lahat bigla, oh.
You got your memories back to right. Grabe, ganun pala yung ginawa niya. Grabe. Ang ganda. Isa siya. Natumba silang dalawa. Grabe. Oh my God, first time kong makita si Ymir na matanda na na-colorized siya and kita yung mata niya kasi naalala ko dati yung mata niya parang ano lang, yung mga black lines and shit. So feeling ko magsasalita siya ngayon, tingnan natin ha.
It was you, wasn't it? The one that was speaking into my head all this time. I think your love was nothing but a long nightmare. The lives taken will never come back. Still, I exist because of the lives you created. Rest in peace. Peace, Ymir. Yan na, wala na si Ymir. The power of the Titans is gone in history. Sino naman to? So I'm assuming it's 3 years after the events, no? Or most likely 4 years kasi 'di ba pregnancy is 9 months. So 3 years old na siya. Tama ba? Paano ba gumagana yun? Oo nga tama. Most likely 4 years later. Anak ni Historia. Kanino? Sino yung tatay niyan? Baka si Eren yung tatay niyan, ha? Feeling ko si Eren tatay niyan. Kamukha ni Eren, eh. Ah, 3 years. Okay. It's been 3 years since the day now known as the Battle of Heaven and Earth. Ang galing mo, pinapakita pa mga footsteps ng Titan, no? Tapos tumutubo na ulit yung mga greenery. Oo nga, no? Yung mga survivor, yung mga first hand, naka-experience first hand ng mga colossal titans. Grabe. Eldia formed a military led by the Jaegerists, which gains strength with every passing day. Uy, si ano? Pangalan nito? Naantok pa rin siya, no? Pucha, napaka-in character, no? Tatake. Uy, sila ano? Pangalan yan? Kalimutan ko na. Basta yung mga kapatid ni Shasha ata yan. Ay talaga? Eren passed on to me all that he knew of the future. Though I cannot see the future that lies beyond this one, I have been able to see this future clearly. I'm certain this outcome was not the result of Eren's choices alone. Outcome of all our choices. We must fight so that we need fight no more. I can't get over how beautiful Historia's handwriting is. Naalala ko tuloy yung season 2 yan, yung nasa sila mission na nasa forest na gusto nila i-draw out si Annie. Tapos ayun din yung comment ni Reiner, yung mga ganyan. I want to marry Historia, parang ganon. Tapos yung nasa tower sila,
Tapos yung ginagamot ni story yung sugat ni Reiner, sabi niya, ano nga ba yun? Please marry me, parang gano'n nata yun. Tapos inamoy pa niya. It even smells good. Si Levi. Ay, nabulag siya. Naalala niya si Zeke dyan, no, sa mga baseball na yan. Oh my God, tapos na. Fade to white. Ano naman to? Mikasa. Ah, okay. Na yan, di ko mabasa. Wala nang pader, oh. Uy, grabe naman yan. Sobrang nostalgic naman yan. Uy, yan yung ibon.
Fade to black naman. No! Tapos na siya. Oh my God. The final moments. So pinapakita ngayon yung changing season sa libingan ni Eren, no? Hindi lumalaki yung puno. Uy, si Mikasa yan, no, nakahanap na siya ng asawa. Tapos pinakita yung baby niya kanina ata. Tapos na po siya, grabe. Oh my God, namatay na si Mikasa, oh. Nilibing si Mikasa sa tabi ni Eren. So I'm assuming this is like 40, 50 years later. Grabe, no? Oh my God, pinapakita na nagiging modern yung world, oh. Oh my God, ang ganda. Naging German yung song, oh. Ayan, pinapakita yung mga gera in the future. Grabe, ang ganda. Anong tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag dyan. May tawag dyan, eh. Ang galing, no? This is probably 500,000 years later. You know, humanity never changes. It's always conflict, war, struggle. Yun yung ano, plaka ni Eren, no? Grabe, no? Ayan, no? Nasira yung civilization. May nuclear bomb pa ata. Ano ba yung nuclear bomb ba yan? Oh my God. Grabe. So pinapakita yung aftermath ng war, no? This is probably 1,000 years into the future. Probably more. And more importantly, the history of Titans is long forgotten, most likely. Walang recorded history na nagkaroon ng Titans or nagkaroon ng rumbling. Gano'n na tayo ka far into the future, probably 2,000, 3,000 years later. So ano naman makikita ng bata na to? Ito ba ang next Ymir natin? Makikita niyo yung bangkay ni Eren. Tapos oh my God! Oh my God! Tapos may butas sa puno, papasok siya. Oh my God! It's happening all over again. Ganito yung nangyari kay Ymir probably 7,000 years ago, 4,000 years ago. Nakita niyo dyan yung creature na nag-combine sa kanya kaya nagkaroon ng power of the Titans. Tapos ngayon, you know, probably 5,000 years later, nangyayari ulit siya, no? Meron na naman nakakita sa libingan ni Eren. Ang ganda. Ano yung mangyayari dito? Oh my God. The end. Holy shit. The end. Hindi na siya to be continued. Oh my God. Ang sakit sa pakiramdam. Oh shit. So ano ibig sabihin nun? Bakit pa nila ipapakita na ganun, no? 'Di ba? Like
4,000 years later, papakita nila yung puno kung saan nilibing si Eren, tas may bata na namang nakadiscover ng ano, ng libingan niya, tas most likely magiging Titan siya, no? Ano kayang kwento nun, no? Feeling ko merong ano, Attack on Titan the aftermath, like after all of this. 5,000 years, 2,000 years after the events of season 4 part 2, most likely. Grabe. Tapos na. Ang lungkot, grabe. Ano ba yan? Well, I just want to say na Attack on Titan is ang pinakamagandang anime na napanood ko, no? Mas maganda pa siya sa Code Geass. Grabe naman to. Ay, naka. So that's it. The end of Attack on Titan. More Attack on Titan, no?